Magandang araw Pilipinas! Welcome sa special coverage ng Sunrise Station para sa 2024 election. Ako si JP at kasama ko si Aaron. Oo nga JB, today is a crucial day para sa ating bansa dahil milyong Pilipino ang bumobotos ngayon. Magbibigay kami ng live update, discussion at result as they come in. Kasama din natin ang guest analyst. Let's welcome Lucky and Trisha. Salamat sa pagsama. Salamat JB at Aaron. Nakaka-excite na kita kung ano ang mangyayari today. Yes, magiging isang makulay na araw ito habang nasasaksihan natin ang demokrasya sa pagkilos. Simulan natin ang election update. Trisha, sa tingin mo ano ang mga key issue na tinitignan ng mga botante ngayon? Healthcare, education at employment pa rin ang top concerns. Maraming botante ang gustong makakita ng pagbabago sa mga areas na ito, lalo na after ng pandemic. Tama Trisha, nakikita rin natin na mas nagiging focus na rin ang environment policies, mas awareness na ang mga botante sa climate change at disaster response na mahalagang issue lalo na sa communities. At hindi lang yan, maraming tao ang naghahanap ng konkretong solution sa inflation at job creation. Sa kasalukuyang economic situation, gusto ng mga botante ang mga kandidato na may malinaw na plano. Right, and it will be interesting to see how this issue affect the voters turnout. According to the participation is high, especially in urban center. It is a good to see that people are eager to vote. Sa rural area naman, ganun din, marami ang botante posible dahil ito sa mga kampanya para sa voter education at awareness. Tama ka JB. Importante din na i-highlight na maraming young voters ang pumupunta at nagpapakita ng eagerness for change. Oo, lalo na ang mga kabataan. Marami sa kanila ang active sa social media. Nagpo-promote ng transparency at accountability. Malaking bagay ito para sa mga bagong kandidato na marunong makipag-connect sa kanila. This race look really interesting. We will continue to monitor the trades as the sun goes down. Bago tayo magpatuloy sa election cover, may mahalagang weather update tayo. Christian, anong ang latest? Salamat. Aaron, kailangan natin ipaalam na may paparating na Typhoon Kerubin sa northern part ng Pilipinas. Sa ngayon, Category 2 typhoon ito at may posibilidad pa na lumakas. Gaano kabilis itong kumilos, Christian? Nasa 20 kilometers per hour ang bilis nito at inaasaang magdadala ng ulan at hangin sa Ilocos Region at Cagayan Valley mamayang gabi or bukas ng umaga. Sa lahat na nakikinig, maghanda at mag-ingat. Kung nasa coastal or flat front area kayo, maging alerto sa anumang evacuation announcement. Oo, mag-ingat tayong lahat. Nagbibigay kami ng karagdagang impormasyon habang natatanggap namin ito mula sa Weather Bureau. Salamat, Christian. Patuloy kaming magbibigay ng update. Ngayon, pag-usapan natin ang mga paghahanda na kailangan gawin para sa bagyong paparating. Ano nga ba ang dapat tandaan ng mga kababayan natin, Christian? Una sa lahat, siguraduhin may emergency kit na handa tulad ng tubig, pagkain, flashlight, baterya at first aid supplies. Napakahalaga ng maging handa para sa anumang posibleng mangyari. That's right, Christian. Dapat din i-secure ang mga gamit sa bahay, lalo na kung nasa lugar kayo na madalas tamaan ng malakas na hangin. I-check na rin na ang mga bubong, bintana at mga pinto para masigurong matibay ang inyong tahanan. At para sa mga babayan nating nasa coastal o flood-prone areas, makipag-ugnayan sa mga local officials. Kung may evacuation plan na inilabas, sundin agad ito at lumikas kung kinakailangan. Importante rin ang komunikasyon, manatili simply chart ang iyong mga cellphone at gadget para sa mga mahalagang update mula sa mga local authority at National Weather Service. Tandaan din na iwasang maglakbay kapag nagsimula na ang malakas na ulan at hangin. Stay indoors as much as possible para maiwasan ang anumang aksidente.
At huwag kakalimutan ang ating mga alagang hayop at mga kapamilya na may special needs. Siguraduhin kasama sila sa inyong emergency plans. Tama, mag-ingat tayong lahat at makinig sa mga balita para sa mga update na natili, ligtas at alisto habang naghahanda para sa bagyo. Balik tayo sa election cover. Lucky, anong tingin mo ng tungkol sa tight race para sa Senate seat? Ipinapakita nito na bukas ang mga botante sa pagpapago at karanasan. Napaka-competitive talaga. May mga kilalang pangalan at mga bagong contenders na pumapasok. Trisha, ano ang masasabi mo dito? Yes, exciting makita na may mga bagong mukha na sumusuporta ang publiko. Mukhang handa na silang tumanggap ng fresh perspectives pero malakas pa rin ang suporta sa mga experienced leaders. Tama, ang balas na yan ay mahalaga. Sa mga nakikita nating resulta, mukhang may halo ng continuity at pagbabago na posibleng gusto ng mga botante na karoon ng progreso pero may kasamang stability. Patuloy namin i-monitor ang mga result at magbibigay kami ng update sa ating listener. Salamat kay Lucky at Trisha sa pagsama sa atin. Patuloy namin i-update ang lahat tungkol sa election at Typhoon Keropin. Yes, stay tuned to Sunrise Station for more updates. Remember, it's your boat, it's your voice, and your safety is our priority. Prepare for the coming storm. Ito si JB. And Aaron, temporarily saying goodbye. Stay tuned.